Uy, next week, iba na yung mamay makikita mo. Puro important na yung paligid mo, Mr. Asis. Tagal ko na inantay yun eh. Finally. Alright. Ano meron? Na-approve na kasi yung visa application ng Mr. Asis sa Australia. Kaya next week, aalis na siya. Correct. Sana may pa-despedida bago siya umalis. Paano ba yan? Di ginawa tayo mamaya. Yes. Buti ka pa, mauna ka sa amin. Mauuna lang ako. Susunod din naman kayo, di ba? Tsaka magkikita-kita pa tayo doon. Oh, Mr. Bartolome, napilapan mo na ba yung application form mo? Oo. Tapos na. Ay, yung kabot ko. Hi, Pilipinas kong mahal. Naubos na mga teacher dito. Mawawala na rin yung mga best teacher sa school na to. At sigurado ako, na ibang bansa makikinabang. So, sayang. Sayang, no? Kung dalaga pa sana ako. Pero, okay na rin. Okay naman yung work ni Mr. sa Saudi. Uwi na siya next week. Ako naman, waiting na lang ako ng visa ng parents ko sa Canada. Doon na lang maghahanap ng future husband ko. Siyempre, buti. Ganda. Para sa kanila kasi, diba? Detect na to, sigurado ako eh. Uy, may balita pala ako sa inyo. Sad news. Alam niyo ba, wala pa silang nahanap na kapalit na volunteer teacher sa Barangay Magaspak, sa bundok. Nagpadala sila ng 4, walang bumalik kasi nakakabaliw daw. Walang signal, so hindi nila magamit yung cellphone. Tapos, bukod sa malayo, kailangan mo magstay doon ng 1 year. At nagkalat yung mga NPA. At ni isa, hindi marunong magbasa at magsulat. Alam niyo guys, kahit naman ako eh, hindi ako magbo-volunteer. Imagine, mga lolo at lola yung mga tuturuan yung magsulat at magbasa. Hindi na. Hirap kaya nun. Baka nga inaamag na yung mga utak ng mga yun eh. Kaya, sigurado ako, kahit anong gawin yung pagtuturo sa mga yan, I'm sure, hindi sila matututo. Pero ano mga ma'am mo kasi, sigurado ako choice na rin nila yun. O baka naman gusto lang talaga nila magturo doon. Pero ano ko, kung tatanong ngayon, di bali na lang. Hindi ko mapahirapan ang sarili ko. Hintayin ko na lang ang aking visa patungo Australia. At doon may nakikita akong magandang future. Positive, bro. Buti na lang ako. Mauuna na ako sa inyo. Ako din eh. I don't see myself na mag-volunteer sa bundok na yan. I see myself sa Australia. Wow, lumalaban din to. Basta bro size 9. Oo naman kayo. So, Bukod sa malayo, kailangan mo magstay doon ng 1 year. Yung co-teacher ko, papunta na ng Australia. May problema ba kayo, Miss Alve? Ano ba, wala? Baka naman nagbibiro lang si Jose. Alam niyo na, nagpapatawa. Seryoso ako, punta ako dun. Di ba nga kailangan nila ng teachers? Kaya ako nag-volunteer para pumunta dun. Pili ko hindi mo rin kakayanin. Babalik ka rin katulad ng ibang volunteers. Kaya nga susubukan eh. Kung hindi ko kaya, tama ka. Edi, balik ako dito. nako, kasi masasayang ang oras mo. Ngayon pa lang, sasabi ko na, hindi mo kakayanin manirahan sa bundok. Paano pamilya mo? Paano si Salve? Nakausap ko na si Inay. Ni Salve, kausapin ko pa lang tungkol dyan. Pero, tingin ko naman papayag yun. At saka trabaho naman yung pinunta ko dun. Tungkulin ko bilang guro ang dahilan kung ba't nandun ako. Matagal na natin naririnig yung kwento ng Barangay Magaspak. Tingin ko, panahon na para bigyan natin sila ng atensyon. Marami nakatira dun na walang pinag-aralan. Huwag na natin hayaan na dumami pa yung mga bilang ng mangmang dun. Bilang guro, kailangan nila tayo. Magpe-pray kita, Jose. Good luck, Jose. Baltan mo kami Text. Para naman kayong magkikita-kita pa tayo. Pala mo, baka hindi ka na makabalik. Rami doon. Hinahaan kita, Mr. Bartolome, sa pagbubulinter mo upang magturo sa